Magandang tanghali sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo? Mainit pa rin po ba dyan sa inyo? Dito po sa amin ay medyo naibsa na konti ang init. Yan, pagpasensyahan nyo na mga kaibigan yan ha. At puro na lang mga halaman ang nakikita nyo sa aking video. Kasi baka pagsawaan nyo po ang aking face lock. Dahil andyan na nga po ako lagi sa aking mga shorts videos. Kaya hayaan nyo po na ang mga halaman ko lang ang inyong makita. At magkwentuhan po muna tayo ngayong hapon. Habang lumilipas ang oras, maya-maya po ako mag-Bible reading. Nais ko lang po magipagkwentuhan sa inyo. Alam niyo mga kaibigan, napapansin niyo rin ba na ang panahon ngayon ay kakaiba na? Panahon ng makabago, kaya marami na po makabago din ngayon. Napapansin ko lang, hindi na po kagaya ng dati ang mga sitwasyon ng mga magulang, mga lolo't lula, mga nanay at tatay, mga ate at kuya. Alam niyo po yung sitwasyon na dati kapag may problema, pupunta sa kaibigan, kamag-anak, magulang, kumare, kumpare, kapitbahay para mag-share ng problema, Tapos kadalasan pa pag medyo matindi o malungkot ang problemang ibinabahagi ay may kasama pang iyak. Pero ngayon, sa makabagong panahon, makabago na rin po ang tao ngayon, ang design ng kanilang buhay. Napansin ko po, wala nang gaano umiiyak, wala na rin nag-share ng mga problema. Kasi nga po, ang mga tao ngayon, lalo na po yung mga senior citizen ngayon, nakikita ko po talagang inspirado sa buhay kasi meron na po silang mga libangan. Hindi po pinipili ng mga sumbarista yung edad. Hanggat kaya mong umindak-indak, hanggat kayang sumunod ng iyong mga paa at mga kamay, katawan, ay pwedeng-pwede ka sa Zumba. Ibig sabihin, ang mga tao ngayon ay abala na sa mga pampa-good vibes na ginagawa ng kanilang mga buhay. Wala nang panahon na pansinin pa ang mga problema, ang mga stress, o kung ano pa man dyan. Minsan nga kahit may sakit pa dyan, pero nakakasumba pa, di po ba ha? At ang mga tao ngayon ay abala din sa social media. Hindi para sa kung ano pa man, kundi para ipakita yung mga talent. O di po ba napansin nyo? Ang mga lolo't mga lola, nandito sa social media, pinapakita ang kanilang mga talent. At mostly ay yung pagsayaw, pagkanta, at kung ano-ano pa. Pero napansin ko talaga na ang mga tao masaya sa pagsasayaw. Malaking bagay naman po talaga sa buhay natin yung pagsasayaw kasi nalilibang po tayo. Hindi po natin naiisip ang mga problema. Hindi natin napapansin yung mga pangit na bagay sa paligid kasi kapag ang tao ay sumasayaw, nagiging maganda o masaya yung damdamin. Inspirado, masaya sa kanyang ginagawa. Kaya kapag ganyan po ang damdamin ng isang tao, hindi po niya napapansin yung mga pangit sa paligid, hindi niya rin naririnig yung mga pangit na salita, kundi masaya lang siya. Doon siya naka-focus sa kanyang ginagawa. At maganda po yan mga kaibigan na pangyayari sa isang tao na tayo po ay may mga opsyon sa ating mga sarili kung paano po tayo sumaya. Lalo na po kasi ngayon, grabe pong nakaka-stress ang sitwasyon ng mundo ngayon. Kung atin pong iisipin yung mga stress na nagbibigay ng stress na mga bagay, kung ating i-focus ang ating puso't isipan sa mga malulungkot, mga nakakainis, nakakagalit na mga bagay,
hindi po tayo tatagal sa mundong ito. Ano po? Kaya nakakatuwa pong isipin na kahit po mga 100 na, napansin niyo po ba, may napanood pa po akong 120 years old na lula. Kumakanta siya sa social media. Nakakatuwa po. Yung mga 100 years old, 95 years old, may 98 pa, ay nandoon po na nakakaindak pa talaga, nakakapag-tsa-tsa pa, nakaka-move pa yung kanilang katawan at talagang sumasakto pa sa ano ng music, sa tempo ng music. Kaya nakakatuwa po kasi di po ba dati nang wala pa pong social media, yan, hindi pa po nauso ang mga reels, hindi pa nauso ang mga sayaw, wala pa po mga short videos sa YouTube, kundi mga vlog lang talaga. Nakikita lang natin sa YouTube noon at saka sa Facebook ay yung mga vlog lang, yung kung anong ginagawa nila araw-araw. So, minsan pag napapanood pa natin, puro din problema yung topic sa vlog, parang nakaka-stress. Pero ngayon, pag bukas mo ng Facebook o pagbukas mo ng YouTube channel mo, andyan na, nakikita na natin, bata, matanda, babae at lalaki. Minsan, walang mga paa, di po ba? Walang mga kamay. Pero nagpapakita ng talent nila sa social media. Ang saya-saya po tignan pag ganon. Kaya, napansin ko na wala nang gaanong stress ang tao. Wala nang gaanong nagsishare ng problema sa kanilang mga kaibigan o mga kapitbahay o mga kapamilya kasi nalilibang na po sa social media. Kapag may problema naman po talaga ay nag-iisip po ang tao kung paano mapaglabanan ang problema. At ito nga po ang social media ngayon, ang isa sa makabagong mundo na lahat ng uri ng tao ay nakapasok. Masaya, malungkot, matapang at hindi. Yung tawag dito, tagumpay man o hindi tagumpay, mabuting tao at hindi mabuti ay nandito po sa social media. Ano po. Pero may isang bagay din ako nakikita na kung tayo po ay masaya sa pagpapakita ng ating talent o ginagamit natin ang social media para hindi tayo ma-stress, sana po wag din natin kalimutan na pagkatapos po ng mga bagay na ating ginagawa ay bumabalik uli yung isipan ng iba doon sa normal na sitwasyon ng buhay na kumbaga hindi natin matakasan ang problema. Hindi po natin matakasan ang problema sa pamagitan ng pagsayaw, sa pamagitan ng paghahanap ng mga bagay na magiging masaya tayo. Kasi mga kaibigan, ang solusyon po talaga para maresolbahan ng totohanan ang isang problema ay walang iba kundi ang solusyon na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya wag po natin kalimutan din na ang tunay na nagbibigay ng tamang solusyon ay walang iba kundi ang salita ng Diyos, ang ating Panginoon. At sa pamagitan ng kanyang salita, nandoon yung tugon sa ating mga problema sa buhay. Kasi mas malungkot po yung nakikita yung ating mukha sa social media, masaya tayo, umiindak, talagang masaya nga, pero at the end, pagsapit ng oras na hindi ka na nagpapakita na yung talent, ay andyan pa rin yung problema, andyan pa rin yung mga sitwasyon na kailangang ayusin. Kaya mas maganda po yung masaya na tayo sa social media, pero masaya lalo ang buhay natin kapag sa Diyos po natin iaasa ang lahat. Kasi ang kagalakan ng ating puso ay sa Diyos din naman nagmumula. Ang kapayapaan ng ating isipan ay sa Diyos din naman nagmumula. Ibig sabihin, ang social media ay para lang siyang malawak na stage yan
isang malawak na stage na lahat ay pwedeng umindak sa taas ng stage ng social media at pwedeng ipakita ang lahat ng talent, at ang talent naman ay nagmula din sa Panginoon. Yan po ang social media, kumbaga ay para siyang teatro na magpapakita ng talent ng bawat isa. Pero ang ating Panginoon naman ay isang pinaka masaya at pinakamagandang bahagi ng ating buhay kapag nakilala natin ang Panginoon. Bakit? Kasi siya naman ang nag-aayos ng ating mga buhay, ang nag-aayos ng ating sitwasyon, at habang nakikita ng Diyos yung kagalakan natin, habang nagpapakita tayo ng ating mga talent na hindi naman nakakapagbigay ng kalungkutan sa puso ng ating Diyos, ay siya po din ang nagbibigay patuloy ng kagalakan sa puso natin at ng kaisipan na okay, ito pa ang gawin mo para lalo kang sumaya at makapagpasaya ka rin sa mga taong nanonood ng talent mo. Malay natin, baka may mga nalulungkot at napanood po yung ating talent na parang ang sigla-sigla natin, ang saya-saya natin, baka makapagbahagi din po tayo ng kagalakan sa iba. Gamit ang talento na ipinahiram ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya mga kaibigan, nakakatuwa pong isipin ngayon na wala na pong mga nag-usap-usap ng mga problema ngayon. Inoobserbahan ko po yung sitwasyon buhay nung mga panahon po ng 2000 panahon ng 2000 hanggang sa dumating yung COVID-19, yung panahon na yan, basta mula 1990s, kami po mga magkakapitbahay ay kanya-kanya ng daingan ng problema. Parang wala nang katapusan na daingan ng problema ang magkakapitbahay hanggang sa pumasok na po itong 2019. Pero alam niyo po ba, napansin niyo rin, na mula po nung pumasok ang COVID at dumaan tayo sa proseso ng Diyos na matinding pagsubok ng buhay, na talagang kulang na lang na yung buhay natin ay mawala din sa mundong ito. Napakalaki po ng lesson ng COVID-19 sa buhay ng mga tao, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Sobrang malaki po ang itinuro ng COVID-19 sa buhay ng bawat isang mga nilikha ng Diyos na mga tao. At yung COVID-19 po na yan, yung virus na yan, ay ang Diyos din po yan ang nagpahintulot kung bakit nagkaroon ng virus sa buong mundo. At alam naman po nating lahat na ang COVID-19 ay hindi masayang alaala sa buhay natin, pero marami po tayong natutunan. Marami pong nabago sa ating lifestyle, marami pong nabago sa ating kaisipan, sa ating pag-uugali. Naroon yung madaming mga tao ang nagpapatotoo na ang yabang-yabang ko ng mga panahon na wala pang COVID. Parang untouchable ako, parang somebody ako. Pero dumating ang COVID at isa-isa na daw nilang nakikita sa TV, sa news, ang mga taong namamatay, libo-libo, doon naalis ang kanilang kayabangan, ang kanilang kataasan, at yung kanilang kadamutan. Dahil naisip nila na kapag ang tao pala, kahit gaano pa kaganda ang iyong buhay, gaano pa katatag ang iyong kabuhayan, sa isang iglap ay pwede kang mawala, pwede kang mamatay. So, yun, kumbaga maiwanan lang yung mga bagay-bagay o mga natikha ng buhay dito sa mundo. Kaya maraming binago na ugali, lifestyle, kaisipan, pananalita mula po nung pumasok ang COVID-19. Napansin niyo po ba na yung mga dating ang tataas manalita ay parang ibinaba ng Diyos yung estilo ng kanilang mga pananalita. Kaya mga kaibigan, lahat ng bagay na
na pinapahintulutan ng Diyos sa mundong ito, mga sitwasyon man, bakit mayroong social media, bakit nagkaroon ng COVID-19, bakit kung ano-ano na ang nangyayari, ibig sabihin po, nagpapakilala lang ang Diyos sa atin. Nagpapakilala ang Diyos sa atin. Dahil marami ding mga tao ngayon na nakafocus na lang sa social media at hindi na talaga pinapansin ang Panginoon. Mabuti nga po itong mga content sa social media, bawat scroll natin at nagustuhan natin, aba maganda to, pinapanood natin. Pero naghahanap po ang Diyos ng mga nilikha niyang tao, mga anak niya, na magbibigay ng focus sa Kanya, sa Kanyang salita, at focus sa mga bagay na makalangit. So, ano po natin, i-balance po natin mga kaibigan yung ating mga buhay. Kung ngayon man po ay nabawasan yung mga dumadaing ng mga problema, may mga hinaing, nabawasan yung mga madalas umiiyak kasi ang titindi ng problema, i-balance po natin. Masaya po tayo sa social media, pero mas higit na masaya tayo kapag tayo ay nakikipag-usap na sa Panginoon, kapag tayo ay nagbabasa na ng salita ng ating Panginoon, kapag tayo ay sumusunod na sa tuntunin ng ating Panginoon, kapag tayo po ay namumuhay na ng naaayon sa kalooban ng ating Diyos. So, yun po, kumbaga, lahat po ng bagay na yan ay nilatag ng Diyos yan. Pinahintulutan ng Panginoon na magkaroon ng YouTube, magkaroon ng Facebook, magkaroon ng Instagram, o kabuuan ng social media. Niloob din po yan ng Diyos na mangyari kasi siya rin po ang nagbigay ng talino sa nakagawa po nitong mga YouTube, itong mga Google, itong mga Facebook, at ang lahat na nandito sa social media ay Diyos din po yan ang nagpahintulot na mangyari. At nawa ang social media ay hindi maging tawag dito, maging kaagaw ng Panginoon sa buhay natin. Kumbaga, ibigay natin yung the best na ating panahon, yung ating kaisipan, yung tema ng ating mga buhay, tema ng ating pamumuhay, lahat ng ating pagkatao ay mas ibigay natin yung focus sa ating Diyos, kasi ang ating pong Diyos ay mapanibughuin. At napapansin niyo po ba, di ba, na kapag tayo ay sobrang masaya tayo, para bang wala ng problema, pero darating at darating talaga sa time na ipapahintulo talaga ng Diyos na maramdaman natin yung problema para maagaw tayo ng Diyos doon sa saya ng mundo, na para bang sinasabi ng Panginoon, "Uy, mga tao, mga anak, andito ako ang may-ari ng mundo, ako may-ari ng buhay nyo, ako ang nagbigay ng talento sa gumawa ng social media, ako lahat ang may kapahintulutan yan, sa akin yan lahat nagmula, kaya pwede ba, pansinin nyo ako, balikan nyo ako, at dito kayo sa akin mag-focus, kasi ang mga nangyayari sa mundo ito ay hindi kayo maliligtas mula sa kapahamakan, kundi tanging ang Diyos lang talaga natin ang magbibigay ng kaligtasan sa buhay ng bawat anak niya. Huwag na po nating intindihin o pansinin pa yung mga mali na nakikita natin. Huwag na tayong humusga pa, huwag na tayong magsalita pa against sa ating mga nakikita. I-focus na natin ang ating sarili sa Panginoon. I-focus na natin ang ating kaisipan, ang ating puso sa mga bagay na makalangit. Kasi sabi ko nga, di ba mga kaibigan, yung aking mga naunang sharing dito sa aking YouTube channel, malapit nang dumating ang ating Panginoon. Dahil mismo ang kanyang salita na ang nagsasabi na darating na siya, doon sa ating binasa sa last revelation o sa pahayag. Kaya huwag na po nating bigyan ng panahon sa ating kaisipan yung tayo ay manghuhusga pa, manglalait pa, magsasalita pa ng hindi tama sa ating mga kapwa, sa ating nakikita, lalo na dito sa social media. Pwede po tayong mag-comments dito po sa mga
mga content ng social media na makapagbigay po tayo ng magandang komento na makakapagbigay ng liwanag sa mga tao na nadirimlan pa ang mga kaisipan nila. Kaya nga po, lagi kong sinasabi, kapag ang tao ay kulang pa sa pag-ibig ng Diyos, makakagawa pa yan ng mga bagay na hindi tama sa harapan ng ating Panginoon. Hindi tama ang salita, hindi tama ang kaisipan, hindi tama ang uri ng pamumuhay, at hindi pa nagkikita ang Panginoon sa buhay nila. Kaya wag po natin silang hanapan ng tama, yung mga taong wala pang pagkakilala kay Kristo ng totohanan, yung mga taong wala pa sa kanilang puso ang pag-ibig ni Kristo. Wag po natin silang hanapan ng kagaya ng ating nararanasan. Bagkus, ipanalangin po natin sila, mga kaibigan, na sana bago man lang dumating ang Panginoon ay makakilala pa sila sa Panginoon, upang anuman po yung ating mga kagalakan ngayon sa Panginoon ay maranasan din po nila. Kaya mga kaibigan, nakakatawa pong isipin na ang mga tao ay makabago na ang sitwasyon ng buhay. Pero kahit man makabago, tandaan pa rin natin na hindi po ang reels, hindi po ang short content, hindi ang sayaw, hindi ang kung ano pa man na meron tayong talento sa sarili natin ang makapagbigay ng tunay na solusyon ng problema at makakapagligtas sa tao. Masaya, malungkot ay may kamatayan, at dalawa lang po, di ba, ang pupuntahan ng tao, langit at impyerno. Mapalad yung masaya ka na sa mundo, napagtagumpayan mo na ang lahat ng lungkot, lahat ng problema, lahat ng sakit karamdaman, tapos may totoo ka pang relasyon sa Panginoon, may tamang pananampalataya ka pa sa Diyos, namuhay ka ng naaayon sa kalooban ng Diyos dito sa lupa, ikaw ay nabubuhay pa, lumalakad ka sa katuwiran ng Panginoon, walang iba kundi ang salita ng Diyos ang ating ginagamit sa ating pamumuhay, tapos biglang kinuha na ng Diyos ang buhay mo, o di po ba ang sarap nun? Sa langit ka na, sa kaharian ka na ng Diyos uuwi. Kung yung gusto lang natin yung saya dito sa mundo, masaya ito tapos wala ka namang tamang relasyon sa Panginoon at wala ka namang tunay na pananampalataya sa Diyos, kapag mamatay ang tao na sa saya lang ng mundo nagkagusto, alam na po natin kung saan siya pupunta. Kaya i-balance po natin ng maigi yung sitwasyon ng ating pamumuhay dito sa mundo, kasi alam naman po natin na ang Diyos ay mapanibumuhuin, seloso, higit pa sa seloso ang ating Diyos. Baka po ang isang tao pagising sa umaga, iniisip, tika muna, yung aking content, yung aking short videos, kailangan maglagay ako ng content sa aking mga account sa social media, kasi baka magalit si YouTube, baka magalit si Meta o kung sino pa man na wala akong content, baka hindi ako mamonetize, baka hindi ako malagyan ng ads on Reels, ano pa ba, baka hindi malagyan ng ads yung aking mga long videos. Wag pong ganon. Pagising po natin sa umaga ay magmadali po tayo na unahin natin ang Panginoon, unahin natin ang kaharian ng Diyos, unahin natin ang ating Diyos sa ating mga buhay, kasi siya lang po ang magbibigay ng hudyat kay YouTube, kay Facebook, o sa kung ano pa man dito sa social media para tayo mamonetize. Alam niyo po, kahit gaano pa kaganda ang ating mga content dito sa YouTube channel natin at sa mga Facebook account natin, kahit araw-araw nangangarap tayo na sana matrending, sana ma-viral, hindi po yan magiging ganon, kasi hindi po tayo ang may hawak sa kalooban ni YouTube, sa kalooban ng mga may-ari ng mga nandito sa social media. Ang Panginoon pa rin po yan ang maglalagay, ang magmamaniobra kay
YouTube, kay Facebook, kay Meta, o kung kanino pa man, para po tayo ay magkaroon ng viral at saka trending na content. Yan po ang aking paniniwala talaga, kasi imagine mga kaibigan, almost 1,000 contents na ang nandito ko, long videos at short videos dito sa social media, pero napapangiti pa ako kung minsan, kasi ibig sabihin hindi pa panahon at hindi pa kalooban ng Diyos na magkaroon ako ng trending at viral mula po ng 2021 na ako po ay nag-open nitong aking social media hanggang sa mga oras na ito, 2024 na, wala pa ring nag-viral. Ang pinakamataas po na view ng isa kong video ay 54,000, so hanggang doon lang. Tapos ayun, may 23,000, may 19,000, may 12,000, mga ganun. At salamat sa Diyos, kasi imagine, ako po na napakaliit kong YouTuber, meron pong views ang isa kong video na 54,000. One video lang yun mga kaibigan. Napakapalad ko kasi may nakakita na ganun kadaming mga tao sa aking YouTube channel na napakaliit ko na YouTuber. Kumbaga kung titignan ko parang dulo lang ng karayom, na hindi siya masyadong mapapansin. Ngunit dahil sa kabutihan ng ating Diyos, dahil naglalagay nga po ako dito ng mga salita ng ating Panginoon, ay naniniwala pa rin po ako sa aking puso na ang Diyos pa rin po ang naglagay sa mga tao na pansinin ang aking channel, kasi ang pangarap ko lagi at ang dinadalangin ko lagi ay, Panginoon, sana mapansin po ng mga tao sa buong mundo, lalo na ang mga Pilipino, dahil Pilipino ang aking gamit, Tagalog ang aking gamit dito sa aking YouTube channel, at talagang napaka-special po ito para po ito sa mga kapwa ko Pilipino na, Lord, sana po makita ng aking mga kapwa Pilipino ang aking YouTube channel para mapakinggan nila ang aking mga testimonies, ang aking mga sharing, ang aking Bible reading. So, yun po ang kaya ang Lord po ay hindi rin po talaga siya yung Diyos na titignan ka lang, kung titignan ng Diyos ang laman ng puso mo, bakit nandito ka sa YouTube, bakit nandito ka sa social media. Yan po ang aking sariling pananaw mga kaibigan patungkol sa kalooban ng ating Diyos. Di po ba? Meron nga po ako nakita dyan na 2016 pa, meron pang 2011, mga ganon. Tapos ang views niya ay nasa 900 plus lang, kumbaga wala pang 1,000 view. Tapos karamihan ng kanyang mga content ay 1 view, 2 views, 3 views, yung iba ay wala. Pero nagpapatuloy siya sa pag-upload. Hindi ko po alam kung ano po ang nangyari, bakit ganon. Basta ako po ay masaya lang sa ginagawa ko dito sa social media. At talagang pinagpipray ko po ang aking channel na sana ay marami pong makakita at magbigay ng pansin, ng oras para po pakinggan ang aking mga testimonies, ang sharing, ang Word of God dito po sa aking YouTube channel. Sabi ko nga po, yung mga talent ko sa pagsayaw-sayaw na yan, hindi ko po masabing talent yan, kundi lakas po ng loob yan lakas ng loob na binigay ng Diyos sa puso ko yan, sa buhay ko. Kasi talagang dati po hindi ko kayang sumayaw sa madla. Pero dahil po nga sa makabagong panahon, nilagay tayo ng Diyos sa makabagong panahon, at tinitignan niya kung paano natin gamitin, kung paano tayo gumalaw sa makabagong panahon. Kaya nga po, meron po tayo mga short videos, kasi kailangan din po nating maki-induct sa makabagong panahon. Huwag lang lumagpas sa kalooban ng ating Panginoon. At salamat dahil nga po dyan sa mga short videos na dati hindi ko kayang gawin,
ay nagawa ko itong mga panahon ng 2023. Wala po ako mga short videos sa sa panahon ng 21, 22. Wala po akong mga short videos. Wala po akong sayaw dyan. Pero dito po, nung nagkaroon na nga po tayo ng lakas ng loob, ang inyong Lola Really Mix Stories ay nagawa ko po na yung aking mga reels ay ilagay ko po dyan sa aking YouTube channel. At napabuti naman po dahil sa aking YouTube channel, marami po ang nag-share dyan. Ang sharer ko po is almost 1,300 at marami po ang views at loobin po nawa talaga ng Panginoon na hindi lamang yung aking mga short videos ang kanila makita, kundi mapakinggan po talaga nila ang salita ng Panginoon na akin pong ibinabahagi. So, yun mga kaibigan, sa mga ating kapwa YouTuber, ang masasabi ko lang sa inyo mga kaibigan, kung nangangarap talaga kayo na ma-monetize, ang napansin ko lang din naman dito ay ganito. Mula po ng September ng 2023 ay nag-a-upload na po ako araw-araw. Hindi pa ako umabsent since September 2023 hanggang ngayon, April 2024 na, ay tuloy-tuloy po yung aking upload at napansin ko po yung improvement ng aking YouTube channel. Mula po 2021 hanggang 2023 ng August, ang akin pong subscribers ay 336 lang. Pero nung inaraw-araw ko po ang mag-upload, ngayon po tayo po dito sa grupo natin sa Really Mix Stories ay nasa 2,740, ganun. So almost 2,800 na po tayo. Ang bilis, ilang buwan lang ba? October, November, December, January, February, March, April. 7 months po ay nadagdagan po tayo ng 2,000 plus na subscribers at naniniwala pa rin po ako na ang Diyos pa rin po ang nagdala ng mga mabubuting tao na may mabubuting kalooban sa aking channel. Kasi alam niyo mga kaibigan, mula 2021 ay tagtad na po yan ng Word of God ang aking channel at wala nga pong mga short videos. Nandito po tayo sa makabagong panahon, so kailangan gamitin po natin yung mga techniques. Siyempre, wisdom din po, knowledge, understanding mula sa Diyos. Na kumbaga, Panginoon, paano kaya ako mapansin ng mga tao? So, nauso po yung short videos at gustong-gusto yan panoorin ng mga tao. So, kailangan kong gawin yan. Basta wag lang tayong lumagpas sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi natin kailangan maghubad ng saplot. Hindi po natin kailangan maging topless para po tayo mapansin ng mga tao sa social media. Gawin lang po natin yung tama, maganda, nakakaaliw, nakakapasaya sa mga tao na hindi po natin nilalapastangan ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Ano po? Kaya yun, magmula ng September hanggang sa panahon ito ay nadagdagan po tayo ng mahigit 2,000 na subscribers, at yan po ay tinatawag kong isang malaking biyaya mula sa ating Diyos. Kaya yun po ang aking advice sa mga YouTubers. Dapat po consistent po yung inyong pag-upload. Kung ano po yung tema nyo, kasi ako po, ang pangalan ng aking channel is Really Mix Stories. Ibig sabihin, halo-halo po yan. Halo-halo. Ngayon, kapag isa lang ang gusto nyo gawing content, kung gusto nyo lang sumayaw, edi yun lang po ang gawin ninyo. Tapos iba-ibahin nyo lang ang tema ng sayaw, tema ng tugtog. Ako nga po, napansin nyo po ba dyan, halos isa lang din po ang disenyo ng aking sayaw. Pero sabi ko nga, bahala ka na Lord kung ano ang epekto nito sa mga taong nakakapanood. Kasi hindi naman talaga ako marunong sumayaw Kumbaga talagang sinisikap ko lang na makagalaw, makasayaw at kadalasan nga, napansin nyo ba mga kaibigan, hindi nga ako sumasakto sa
design ng music, di po ba? Alam ko po yan, nakikita ko po yan. Kaya lang, yung sayaw ko po, ang tema kasi dyan parang may comedy. Parang comedy lang po yan sa akin. Hindi ko po yan siniseryoso na tiga. Pagbutihin ko talaga, pagandahin. Wala pong ganun eh. Kasi hindi po talaga mapaganda pag seryoso. Pero kapag may ginagawa ko lang siya na parang good vibes lang, comedy lang, o di natatapos po, nakakagawa po ako ng content. So, yun po mga kaibigan, sa mga gustong dumami ang subscribers at saka mga views ay tuloy-tuloy lang po ang upload. At saka dapat po, huwag kayong naiinip, huwag po kayong naiinis kapag wala pong views. Kung minsan, di po ba, kung todo sayaw na natin, pero ang views natin, 3, 2, 1, sige lang po. Hindi naman po araw-araw ay Lunes. Malay nyo, sa Martes may makakita na, Miyerkules may makakita na uli. So, madadagdagan po yan ang views nyo. Kumbaga kailangan lang po talaga ang pagtsatsaga. Siyempre po, samahan na ng panalangin yan. Kasi kapag wala pong panalangin, ang lahat ng uri ng bagay na ginagawa natin ay wala po tayong gabay mula sa ating Panginoon. Ako nga po, since 2021 na, kapag binilang nyo yung aking long videos dito sa pagbabahagi ng Word of God, talagang ang dami-dami na po ba? Ang dami-dami na po, di po ba? Pero almost 1,000 videos na po yan. Pero bakit hindi pa ako na-monetize? Bakit hindi ko pa nakakam up yung 4,000 watts hour? Bakit wala mang trending, wala mang viral na content? O di po ba, kumbaga nakasalalay lang lagi yan sa Diyos. At ako po ay talagang ang kalooban lang ng Diyos ang masunod, hindi ang kalooban ko. Ayan, speaking of watts hour, alam niyo po, mula 2021 hanggang 2023 ng October o September, ang watts hour ko lang po ay nasa 100 plus. Pero since po nung September na ako nag-upload na tuloy-tuloy sa aking mga long videos, ay ang watts hour po ngayon na pansin ko lang na parang 1,140, ganun. At least may 1,000 na watts hour na, nakakatuwa po yun mga kaibigan. Kaya ang nakita ko po dito, kapag tuloy-tuloy lang yung ginagawa natin, meron din pong sukli yan na maganda sa ating mga ginagawa dito sa ating mga YouTube channel. Basta wag lang tayong mainip, wag tayong mainis, gawin lang nating masaya na parang libangan lang talaga. Pero yung akin po, maliban sa ako ay nalilibang, maliban sa napapangiti ko rin siguro kayo kahit konti. Pero ang number 1 po talaga na tema ng aking YouTube channel ay maibahagi po ang salita ng ating Panginoon. At kung hindi man po pa ako namomonetize, ang Diyos po yun ang nakakalam ng kanyang panukala kung bakit. At ang panukala ng tao, lahat ay alam ng Diyos. Ngunit ang panukala ng ating Diyos, wala pong nakakaalam kahit sinong tao. Ano po? Kaya mga kaibigan, hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan. Naka 30 minutes na po pala tayo at maya-maya po ay handa ko naman ang ating Bible reading. Kaya salamat sa Diyos sa inyong mga buhay. Maging masaya lang po tayo. Pwede po tayong sumakay sa makabagong panahon. Pwede po nating sakyan yung mga bagay na makakapagpasaya sa ating kalooban at makakapawi ng kalungkutan ng buhay natin. Pero wag po nating kalilimutan mga kaibigan, na walang ibang magbibigay ng tunay na solusyon o walang ibang nagpapawi ng ating kalungkutan sa buhay kundi ang ating Panginoon lamang. Kaya ngayong panahon ay lalo po tayong maging handa, yung ating mga ilawan ng ating pananampalataya sa Diyos ay manatiling maging maliwanag at magreserba pa po tayo ng langis ng ating ilawan ng ating pananampalataya para anytime na dumating ang ating Panginoon ay nakahanda na po tayo. Ano po?
So, hanggang dito na lang mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal, sa inyong malasakit, sa inyong suporta sa buhay ko sa pamagitan po ng aking YouTube channel. Salamat po sa buhay ninyong lahat. Salamat sa ating Diyos dahil nakilala ko po kayo, nakasama ko po kayo dito sa aking YouTube channel. Kahit hindi man po tayo nagkikita ng personal, ay nandyan pa rin po kayo. Pero alam niyo po, hinihiling ko din talaga sa Panginoon na once lang na nakatanggap ako ng blessing sa Panginoon ay makakatulong din ako sa aking mga subscribers na nangangailangan din po ng tulong. Hindi ko po iniisip na para magkaroon ako, kundi kung paano ko po maabot ng buhay na ito na binigyan ng Diyos ang aking mga kapwa-tao. Kaya mga kaibigan, patuloy lang po tayong manalangin. Pray lang po tayo. Yan lang po ang ating weapon na pinakamabisa sa buhay natin. Lalo na po sa panahon ito upang hindi po tayo madaya ng kaaway. Ano po? So hanggang dito na lang po talaga mga kaibigan. Isa po magandang hapon sa inyong lahat. At patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoon tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen.